pwede mong sabihin na binitay sila ng taong bayan sa mga ginawa nilang paglabag sa karapatan ni Presidente Duterte, yung mga panlirang ginawa nila, yung pagbabaliktad nila. Ayan, kita mo, sa Senado, ayan, si Tolentino, buhay, tumaga pa. Sino pa? O pati si Bong Revilla. Alam mo ito si Bong Revilla, sa tingin ko, kaya naman ito hindi nabutuan. Eh, tumahimik. Ito, alam ko, Duterte ang puso nito. Pero ang problema, tumahimik kasi. Yung mga tumahimik, tinamaan eh. O, yan din si Benar, nakapanghinahing din. Batang abogado sana to. Kaya lang, dating cabinet member, nag-antay Duterte, antay Kibuloy, kaya, yan, maparusahan, ang daming pinarusahan. Si Pacquiao din, ganun din. Sino pa? Yung Binay. Halos lahat ng mga inaakala mong lalabas, nagbagsakan. Nagka-interest sila kasi nga, hindi ba, nagalit ang tao sa ginawa ng administrasyon na pinakulong nila si Presidente Duterte. Yun ang nagtulak sa kanila para bumoto kontra sa mga taong kalyado nila. Nakita mo naman kung paano nagbagsakan yung mga nasa Quadcom, di ba? Si Abante, talo. Si Dan Fernandez, talo. Si Pam Zamora, talo. Yun lahat ng mga nandun. Pati nga nagulat ako na hindi ko nga alam na si Mitch Cayon, yung kongresista dyan sa Caloocan, dati Duterte, yung pala, bumaliktad na pala yun, kaya natalo siya. Well, alam mo kasi ang kailangan mo maprobahan. The best way to test the theory na nakakadaya ang machine ay kumuha ka ng isang pilot area, yung pinakamalaking number of votes. Yun ang i-test mo. Kung yung number of votes na nilabas ay pareho nung bibilangin ng manual. Yun mo makikita. Pero batay dun sa mga naririnig ko, yung mga nakarating sa akin report, specifically dalawang areas. Diyan sa Quezon City, merong dalawang kandidato dyan naglalabanan. Yung incumbent, nanalo lang siya ng 1,200, parang gano'n, or less, 3 years ago. Yung tinalo niya, nanalo naman ng halos mga ganun din. Halos pareho. Konting-konti lang diferensya. And sabi sa akin ng mga nandun sa distritong yun, kaya daw nanalo yung tinalo last time, sapagkat napigilan nila na makapasok yung maglalagay ng mga balota sa makina. Yung mga pre-shaded ballots, di ba lahat ng mga balota, binibigay yun, di ba? At yun pinapasok, pagkatapos butuhan. Ang gusto nung nangyari nung kabilang partido, makapasok sila sa lahat ng presinto. Di ba? Meron ng mga usapan doon between whoever para ipasok nila yung mga pre-shaded pabor doon sa incumbent na kongresista. But apparently, narinig ito ng mga tama nung pinalo. Hindi nila napapasok. But let's sabi, na-prostrate. Kaya nanalo siya. Kasi yun na ang duda nila before na dinaya sila. Pagkatapos dito sa Taytay Rizal, yung tumatakbong vice mayor dyan, na incumbent na si Pia Cabral, kinikwento sa atin niya at ng mga kasama niya, meron daw silang nakita sa mga ibang presinto na yung mga nandun, whoever na natira doon, maraming pinapasok na
balota. Supposedly, di ba yung balota pinapasok na yun after voting? Pero this time, may mga staff, dami mga pinapasok na balota. Tapos doon daw sa kanyang presinto, mismo presinto presinto nitong si Vice Mayor Pia Cabral, talo siya. Samantalang yung presinto niya ay binubuo ng mga kamag-anak niya, mga kaibigan at mga neighbors. Tinalo siya doon. So, ang analysis ko dun sa mga kwento sa atin, the reason why may natatalong kandidato at inaakala ng lahat na yung machine ang may problema, ito yun. Hindi yung machine ang may problema. Kung hindi yung mga balota na ibinibigay ng COMELEC sa lahat ng presinto ay may mga pre-shaded ballots na. Madalit sabi, gawa na yung iba. At pag nakakita ka ng pagkakataon na maipasok mo yun, wala. Pag binilang mo, walang daya pa rin kasi nandun yung balota. How do you, paano mo ngayon malalaman kung daya o mali na kahit na hindi naman nagdaya ang machine? Simple lang. Kasi ibig kong tanongin ng COMELEC, ilang balota ang dinistribute mo sa buong Pilipinas? Ilang milyon? 64 million? Titingnan mo ngayon ilan ang bumoto. Ikukumpara mo ngayon sa number of registered voters at kung ilan ang bumoto. Pag sumobra yung bilang ng boto dun sa registered voters, ibig sabihin pinasukan ng mga pre-shaded ballots yun. Doon mo makikita yun. Malalaman mo. So ang tingin ko, yung makina walang problema. Palagay ko doon nagkayarian sa mga ipinasok na balota na dati na nilang ginawa. Nauna lang na ipasok yun. Kasi sa totoo lang, you have no way of knowing paano. Kasi pag nagkaroon ng mga kutsabahan dyan, hindi mo malalaman. Kaya wala ka naman sa loob Sila lang nakakaalam doon yun ang nakikita kong nangyari. Kaya siguro, the Commission on Election, hindi ako naniniwala na si George Garcia nasa likod ng mga ganito. Kasi di ba sinasabi ng marami na dinaya ni George Garcia ang COMELEC. Pero mahirap sabihin na dinaya. Kasi kung nandaya si George Garcia para sa administrasyon, dapat yung mga alyansa lumabas. Bagsak nga yung alyansa Ang lumabas pa yung mga dilaw. Tapos halos hati yung alyansa saka yung kabilang partido. O kaya sa tingin ko, malabo yung si George Garcia. Kaya ang payo natin kay George Garcia, para matigil na yan, kumuha ka ng pilot area, Chairman George. Tingnan mo yung pinakamalaki. Pwede kang kumuha sa Maynila, pwede kang kumuha sa Rizal, whatever. And then tingnan mo yung number of ballots na dinidistribute. Dapat nga ngayon mag-inventory na kayo. Ilan ang number of ballots na dinistribute nyo at ilan ang natira. Para makita nyo kung ito tumutugma doon sa number of registered voters na bumoto. Doon natin malalaman yan. At pag nalaman natin na gano'n, hindi yung makina may diferensya. Kung hindi yung mga balota na ginawa na nila at either pinasok nila before the voting sa makina or after the voting nung wala na nakakakita. Yun ang aking pananaw dyan. And Attorney Sal, kasi maliban dun sa mga mentioned materials, isa din sa nakita natin na problema kasi na-raise din ito dun during sa live coverage natin. Yung overvoting, Attorney Sal, bumoto siya ng 12, pero nakita dun sa receipt, hindi binilang yung mga kandidatong binoto niya kasi overvoting daw. Pero 12 lang talaga binoto niya, Attorney Sal. Hindi binilang yung kanyang boto? Oo, kasi according sa machine, yung 12 na binoto niya for setters, overvoting. Are you saying hindi pumasok yung balota sa machine? Pumasok. Ang kinount lang yung local officials. Yung
yung senators hindi. Kasi overvoting daw. 12 lang ang binoto niya, Attorney Sal. Nag-overvoting. Kasi hindi ba pag nag-overvoting, dapat nga hindi bibilangin yun. Kasi overvoting eh. Pag nagka-differential yung baloto mo, yung mga edges, hindi naman papasok yun, hindi naman tatanggapin. Yun ang problema sa makina, masyadong sensitive. Pero talagang the best na pandaraya, yung sinasabi ko na pinasok mo na yung balotang ginawa ninyo, pre-shaded na, nung binotohan nyo na yun. Pinasok niyo yan before the voting started. Siguro the day before. Kasi hindi ba yung mga balota at mga makina, matagal nang dinistribute yun. Di ba? Weeks before the election day, naka-distribute niya sa buong Pilipinas. Ganon din yung mga balota. Kaya hindi mo alam kung during those times, may mga nakapasok na number of ballots that will alter the result ng eleksyon batay doon sa kagustuhan ng tao. Pwede mo rin ipasok yon after wala na yung mga tao, pareho nung nangyari sa Taytay, may mga nakita na ipinapasok na dapat hindi pinapasok yon. Hindi pinapasok balotang yon after the voting. Kasi dapat yung tao nagpapasok nun, assisted by the staff. Kung wala na yung mga butante, tapos sila nagpapasok, ibig sabihin, mga dagdag na boto yun. Kaya, nandun ang dayan. Pakiramdam ng mga kababayan doon natin. Yes, Attorney. Alam mo, inis yung dayaan na yun eh. Malinis talaga yun. Kasi, yung machine, hindi yun bibilangin yun eh. Nandun. The only way to determine that is kung tutugma yung number of votes na binilang ng machine as against the number of ballots distributed to that particular precinct. Doon mo malalaman ng daya. Kasi Attorney Sal, pakiramdam ng mga kababayan natin na minekos-mekos tayo nitong eleksyon. And para yung mga agam-agam na yun, Attorney Sal, ma-address, mas maganda yung magkaroon ng manual counting ng votes para ibangga talaga doon sa sinabing natanggap ng server natin na bilang ng boto, Attorney Sal. Problema mo dyan sa manual counting, hindi ko pwede yung abutin ka ng siyam-siyam doon. Kaya na sinabi ko nga po, para pag nag-start ka ng manual counting, tapos na yung 3 years, another election, saka mo palang malalaman. Kaya ang suggestion ko, isang pilot area. Para yun ang ginawa ni Nene Pimentel. Di ba si Nene Pimentel nag-file? Kasi was it Nene or Coco? Number 13, number 12 si Migs. That's Coco, Attorney. Coco Pimentel. Coco and Migs. So ang ginawa ni Coco Pimentel, nag-file siya. Pumili siya ng mga areas na sa tingin niya dinaya siya. Nagpa siya ng petisyon, pumayag ang COMELEC. So, ng manual voting, di ba? Na manual counting, rather. Nung nakikita na ng MIGS, subiri na mabibisto na yung pandarayang ginawa. Of course, he owns na siya mismo nasa likod. Pwede yung mga tao niya. So, ang ginawa niya, para wala nang gulo, sabi niya, mag-withdraw na lang ako. Nag-resign siya, in other words. O kaya, nakita. Yun ang sinasabi ko na madaling malaman kung isang pilot area lang. Kasi pag nangyari sa isang malaking lugar, it can happen anywhere. O doon mo makikita na talagang may daya. Gaya ng sinabi ko, yung manual recount malabo yun. Except kung pipili ka ng mga areas, sa Luzon, pumili ka ng isang malaking lugar doon. Pumili ka rin sa Visayas. Pumili ka rin sa Mindanao. Doon mo makikita pag halimbawa, nagkaroon talaga ng masasabi mo hindi tugma number of voters sa number of ballots cast, that means merong talagang massive cheating. So yan ang magiging ground mo to declare elections all over the country a failure of elections. O yun ang pwedeng mangyari sa manual, sa mga count. Yun namang gusto mo ibalik sa manual counting. Galing na ho tayo doon. Ang experience natin doon, talagang
Ang Pilipino magaling mandaya. Natatandaan ko, abogado ako ni Imelda Marcos nung tumakbo siya sa Panguluan noong 1991. At ang 1991, sino ba nanalo doon? Si Ramos. At pagkatapos, naging abogado pa rin ako. Nag-abogado ako nag-abogado rin ako kay Villanueva. Tumakong sa Panguluan, kalaban si GMA. Ang natuklasan ko doon kung paano ang pandaraya nila. Kaya nahirapan sila nun sa proclamation, hindi mo proclaim kasi ino-objectan ko lahat ang returns. Alam mo, Ana, yung nakaraan, yung manual counting, ang daya, wala sa presinto kasi dami nagbabantay eh. Lahat ng mga butante may kanya-kanyang watcher. Yung transmission from the precinct sa munisipyo, pagdating sa munisipyo, pwede mong baguhin yung mga election returns doon. Yung 100, gagawin mo 1,000. Ano lang, number lang. Pag hindi ka nakadaya doon, itatransmit mo from the municipal canvassing board to the provincial. Doon, yayariin ka na naman doon. Tapos, from the provincial, papunta sa COMELEC. Doon, yun ang nakita ko, marami ako nakita doon. Kaya ako kawawa talaga mga kandidato. Yun din ang problema ng manual counting. Pag ibinalik natin, maliban pa sa matagal na, nandun din maraming instances where you can cheat sa transmission from the precinct to the municipal board of canvassers to the provincial board of canvassers and provincial transmitted to the COMELEC. O yan ang problema. Kahit na anong uri ng method ng eleksyon natin, talagang natututuan mandaya eh. Kaya nga na sinasabi ko, yung matindi talaga yung pre-shaded ballots. Kaya iniisip ko, we have also no way of determining ilan ang ginawa ng COMELEC na balota. Sasabihin nila, ginawa namin 64 million. Malay namin kung totoo yun. Malay namin, iyan ang diniklara nyo, pero marami pa na ginawang ibang balota na hindi nakalagay sa record. Hindi ba? Pwedeng dodoblehin nila yun. Pwedeng 1/3 of that. Yun ang mga gagawa nila ng pre-shaded voting na tinatawag. Tapos i-distribute nila. Alam mo, pag inoperate ka, Hana, sa isang lugar, kaya nilang gawin yun eh. Kasi meron na mga nakarating balot, isusubo mo na lang sa makina yan, either before or after the election, o di patay ka na. Attorney Sal, based on what you're telling us, Attorney Sal, whether nag-digital tayo or nag-manual tayo na paraan, there is really maraming paraan para makapanloko at makapandaya. Talagang magaling ang Pilipino mandaya eh. Masyado sila creative kahit anong gawin mo anong paraan, talagang nagdaya. The only way to resolve that is, yung nga sinasabi ko sa'yo, na bakit sila hindi mag-invento na pag binoto mo, sabay-sabay naman bumoboto, di ba? Meron na kagad sa widescreen, malalaman kung ilang bumoto pumasok sa isang area. Hindi mo na madadaya kasi from the time you vote, lumalabas na kagad eh. Alam mo na kagad. Pero hindi ko alam kung bakit di natin na-invento yun. Pero alam mo, Attorney Sal, anong klaseng prinsipyo meron yung mga tumatakbong kandidato na ang paraan ng kanilang pagkapanalo ay hindi patas at hindi malinis? What kind of... Anong klaseng prinsipyo? Di wala. Tapos nagiging nilalagay sila sa matataas na posisyon sa gobyerno. Tapos ang paraan ng kanilang pagkapanalo ay pagnanakaw din naman ng boto. It's still corruption, Attorney Sal. Kaya nga ba, Ana, hindi mo ba napapansin? Palagi ko sinusulong ang revolutionary government. Natanggalin ang Kongreso, wala na munang eleksyon. 10 taon, constitutional dictator muna tayo. Tao lang. Para mabago natin. I-appoint mo na lang. Oo nga. Kasi
Attorney Walang Sal? mangyari sa atin. Paulit-ulit lang naman ang nangyayari sa atin. Hindi naman nababago eh. Exactly. With what is happening right now, Attorney Sal, ang nais sa marami sa ating mga kababayan is ayusin ang Pilipinas, Attorney Sal. Iyon ang panawagan ngayon ng mga kababayan natin. Dapat maayos ang Pilipinas. So parang Ang hopeless nakikita si ko Attorney lang Sal. ho. Mag-election Ang tayo. nakikita- Walang election. Mhm. Nakikita ko lang ho, yung pagpasok ng mga millennials sa Gen Z. Why? Yung Gen Z is from 18 to 24. These are college students. Yung from 25 to 35, yung millennials. So to 40, even to 42. Kasi si Paolo, kung millennial, 42 years old. Ito, mga edukado ito. Kaya makikita mo, mababago ang pag-halal nila kasi meron na silang sangkap na talino eh. Hindi mo na sila may influensya. They will not certainly vote for clown and idiots. Talaga, yun ang pag-asa natin. Pag nawala na yung mga hindi nakapag-aral, mawawala na, sila na ang magte-take over. Kasi right now, they constitute, according to the records, 56%, o bino mo 56% na yung mga edukado, o may pag-asa pa tayo. Ang problema lang again, kahit na binoto nila, hindi na naman daya papasok. Mababago kasi kahit na intelligent ka na, binoto mo nga, iba naman ang lumabas kasi dinaya na naman ang resulta. O yan, pabalik-balik tayo sa problema. Ay, Attorney Sal, hindi lang yan sa Spain, Attorney Sal, but in general, Attorney Sal, sa overseas online voting, mababa talaga yung naging voters turnout dito, Attorney Sal. You think naka-apekto dito sa pagbaba ng voters turnout, Attorney Sal, is yung early reports ng mga OFW na hindi lumalabas sa resibo nila yung mga nais silang iboto. Nag-discourage yung iba. Biro mo yun, 4,000 pagkatapos, ang bumoto lang, 400? Mas seryoso. Ang tingin ko dyan, siguro, yun nga yung online voting, kami nagre-reklamo doon. Muna-muna, maraming illiterate sa online, kahit ako hindi ako marunong bumoto ng ganyan. O kaya, as you said, maraming hindi naging interesado sa pagboto. Kaya dapat, gawin nila siguro nilang manual voting. Saka mag-ano sila, doon sa mga OFWs, kailangan siguro 2 weeks before election pa, bumuboto na sila. Gawin nila sa panahon na hindi sila nagtatrabaho, pwede Sabado o Linggo. Dapat gawa ng paraan ng ganyan, otherwise, wala, pabalik-balik lang ang problema natin sa pagboboto. Attorney Sal, hindi pa nga natatapos, wala pa nga declaration, formal declaration ng mga winners sa national polls, pero usap-usapan pa rin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At ang naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila de Lima and Attorney Charles Jokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyer show na mahabang eksperyensya. Mga pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pimpong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan de Lima. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senator de Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin, hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses
tinuturo si Diliba na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto ng dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo. Merong grave abuse of discretion dito. Apparently, hindi ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Bidaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimony, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi inaprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madaling sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pa lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, gano'n ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's hindi ko lang sigurado. Kasi, di ba, parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto, tapos pinawalang visa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte Suprema. Ayan. Samantala, Attorney Sal, iniulat ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB na umabot lamang ng 80.32% ng voter turnout o voter turnout sa katatapos lamang ng midterm election ngayong taon. Ayon kay Ana Singso, tagapagsalita ng PPCRB, mas mababa ito kumpara sa 83% turnout noong 2022 presidential elections. Pero tinawag pa rin itong kahanghanga dahil midterm elections na ito at napansin din ng PPCRB ang pagbabago sa voting behavior ng mga botante dahil maaga pa lang sa umaga ay mahaba na po yung pila sa mga presinto taliwas sa mga dating nakagawian na ang peak
ng botohan ay nasa hapon. Nagdag naman ni PPCRB Executive Director Jude Liao, hanggang 5:30 p.m. nakatanggap na sila ng 12,155 election returns o 13.03% mula sa mga presinto sa NCR at Luzon at sa Kabuang. Nakapag-transmit ang PPCRB ng 91,142 out of 93,628 o 29 na election returns, katumbas ng 97.34%. Teresa, sa tingin mo, ano yung nagtulak sa mga Pilipino na lumuhok natin na mas maaga at aktibo ngayong midterm election? But despite na mababa yung voters sa labas na bansa, hindi nga presidential race pero nanggigil yata bumoto yung mga tao ngayon. Unang-una, hindi totoo na mababa number of voters na nagpunta sa presinto. Kasi yung presidential, sinasabi nila this much percent. Ilan ba yun? 81%, 83%. Tapos daw yung bumoto ngayon, parang less than 1%. Kaya ang laki. Biro mo, halos umabot sa presidential. Pangalawa, pwede mong ipaliwanag yan kung bakit marami nagka-interest ngayon. Nagka-interest sila kasi nga, hindi ba, nagalit ang tao sa ginawa ng administrasyon na pinakulong nila si Presidente Duterte. Yun ang nagtulak sa kanila para bumoto kontra sa mga taong kalyado nila. Nakita mo naman kung paano nagbagsakan yung mga nasa Quadcom, di ba? Si Abante, talo. Si Dan Fernandez, talo. Si Pam Zamora, talo. Yun lahat ng mga nandun. Pati nga nagulat ako na hindi ko nga alam na si Mitch Kaayon, yung kongresista dyan sa Caloocan, dati Duterte, yung pala, bumaliktad na pala yun, kaya natalo siya. Tinalo siya tinalo niya. Nagbagsakan lahat si Trillanes, ganoon din. Madaling sabi, itong mga ito, na kinontra ang Duterte, makatapos na nag-aalleluya sila ng mga panahon. Mabuti sana kung may batayan naman yung pagkontra nila obvious naman na mali. Kaya yung mga tao nagkaroon ng interest na bumoto hat na hat, kaya early morning pa nakapila na Talagang gustong ipakita yung kanilang pagprotesta, ang galit nila sa ginawa nila kay Presidente Duterte. Tama yan. Alam mo, balikan natin yung usapan natin. Yung nanira, yung mga hindi maipaliwanag yung mga kayamanan nila. Maliban pa sa naninira na sila, ugod pa ng yayabang nila. Ayan, nagkapakan lahat. Ayan, si Stella Kimbo, hindi nanalo sa Marikina, di ba? Sa mga ano yan lahat sa Quadcom Quadcom, ano pong mga pom-pom. Pati nga si Gwen Garcia, napakalakas ng Gwen Garcia, wala ako nakakausap sa Cebu. Na nagsabi sa akin, hindi siya matatalo, biglang natalo. O kaya nakikita mo yung talagang tindi ng galit ng tao Talagang pinarusahan nila, parusa talaga. Pero meron din namang nakakatuwa. Halimbawa, alam mo dyan, gusto kong i-share ito Nakakatuwa ito. Kasi merong isang konsihala dyan sa Malasiki, Pangasinan, na nagngangalang Dang Mamaril. Konsihala yan Noong nakarang 3 taon, palagi na nagte-text sa akin na nagre-reklamo sa mga kalokohan na ginagawa ng mayor nila, ng konseho. Kaya tinuturuan ko, sabi ko, mag-file ka na sa ombudsman, huwag kang lumabang ka sa lahat ng mga katiwalian niya. Kung ano mga kalokohan. Alam mo ba, yung mayor nila, yan sa Malasiki, yung mayor yung incumbent mayor, naka-third term, tumakbo, nag-slide vice mayor. Ito si Dang Mamaril, tumakbong vice mayor, kalaban niya yung mayor, nakalaban niya, nilalabanan niya sa issue ng korupsyon. Maniniwala ka ba? Tinalo niya. At sabi niya, hindi ako bumili ng kahit na anong boto, wala, dahil binabago ko ang sistema, sabi niya, Attorney Sal. Na tinitingnan ko yung ginugil ko kung ilan ang boto niya. Out of 89,000 votes, nakakuha siya ng 45,000. Mahigit sa kalahati. Pero yung kalaban niya na dating mayor, kakapiranggot lang na nakuha. Kung madaling sabi,
ito, Duterte rin ito. Kaya maliban pa doon sa paksahing korupsyon, yung pang Duterte issue, talagang ngayon siyang Vice Mayor. Kaya would like to congratulate Vice Mayor-elect Dang Mamaril. Pareho din yan sa Bayambang, si Mayor Niña Jose Quiambao, yung dating beauty queen artista na pumalit sa kanyang asawa. Second term niya, nanalo na naman. Marami nakakatuwang mga nanalo, Hana. Dahil kahit na inaapi sila doon sa mga lugar nila, mga kalaban nila. Pero ang daming nanalo, nakakatuwa. Pero nakakatuwa talaga yung natalo, na bigyan, na hampas, pinarusahan ng elektorado yung mga talagang kung pwede mong sabihin na binitay sila ng taong bayan sa mga ginawa nilang paglabag sa karapatan ni Presidente Duterte, yung mga panirang ginawa nila, yung pagbabaliktad nila. Ayan, kita mo, sa Senado, ayan, si Tolentino, dumagapak. Sino pa? O pati si Bong Revilla. Alam mo ito si Bong Revilla, sa tingin ko, kaya naman ito hindi nabutuan. Kaya tumahimik. Ito, alam ko, Duterte ang puso nito. Pero ang problema, tumahimik kasi. Yung mga tumahimik, tinamaan eh. Yan din si Benar, nakapanghinaing din. Batang abogado sana to. Kaya nang dating cabinet member, nag-antay Duterte, antay Kibuloy, kaya, yan, maparusahan, ang daming pinarusahan. Si Pacquiao din, ganun din. Sino pa? Yung Binay. Halos lahat ng mga inaakala mong lalabas, nagbagsakan. Mga attorney Sal, no, kahit nga yung Binay, no, si Abby, hindi mapalad sa national. Pati yung asawa niya na tumakbo mayor, kapalit niya, hindi rin nanalo attorney Sal. Sila, yung grupo ni Nancy ay medyo namayagpag dito sa Makati, attorney Sal. Kahit ngayon magkakamag-anak sa Taguig, di ba? Nanalo yung wife ni Senator Alan Peter Cayetano, tapos natalo yung kapatid niya na tumatakbong congressman kasi hindi sinuportahan o hindi kasama sa slate ng asawa ni Senator Alan Peter Cayetano. And so on and so forth, attorney. So, katulad doon sinabi mo, yung mga umiksena at pumepal doon sa mga pagdinig dyan sa Kamara, ay marami sa kanila, attorney Sal, ay hindi nanalo ngayong eleksyon. Kahit pa hindi sila tumakbo sa congressman, attorney Sal, yung iba sa kanila tumakbo as governor, mayor, ay natalo sila, attorney Sal. Galit yun. Galit ang tambayan. Sa Zamboanga din. Alam mo, sa Zamboanga din, nabasa ko, talo rin yung mga anti-Duterte. Nagbagsakan talaga sila. Yan, ang napala nyo. Pala nyo, forever na kayo dyan. Saka alam mo, ang isa pa napansin ko, itong mga magkakamag-anak na ito, talaga nagpapatayan sila. Nagsisiraan, nagpapatayan. Parang ang dating sa akin, ang tatakaw ninyo sa kapangyarihan. Kayo na dyan ang mamayagpag. Ayaw kayong magbigayan sa isa't isa. Kayo nagsisiraan. O yan, sa Makati, sa Taguig, at maraming lugar, ha? Aha. Totoo yan. Talaga, alam mo, ang magnet ng kapangyarihan at ng kayamanan pag ikaw'y nasa pwesto, talagang napakalakas. Kaya nasisira lahat yung sinasabi mo, prinsipyo, integridad. Kaya mag-revolutionary government na lang tayo. Yun. Yun lang, attorney Sal. Pero sabi naman ni Pata Totini, the Dutertes have a long history of public service. The most recent recollection is FPRRD's father, who became governor of the one single enlarged Davao province. Totoo naman yun. Alam mo, yung record ni Gong, Pangulong Duterte, talagang mahirap pantayan yun. Talagang, nakita mo, nakakulong na siya at lahat, nanalo pa. Hanggang ngayon, lapse ng tao. Kasi nga, pinakita niya ang pagmamahal niya sa bayan. Wala siyang agenda eh. Hindi siya matakaw. Tsaka yun nga, attorney Sal. Yes, binigay niya lahat yung buhay niya para sa pagtindi sa bayan eh. Hindi siya, kita mo, ganun pa rin. Ordinary. Kaya natatawa nga ako yung sabi niya, iti-preach namin ang kayamanan ni Duterte. Sus, Mariosep. Ano iti-preach nyo? Di ba? Nakakita nyo? Sa pananamit,
sa pagkain, sa lahat ng uri. Walang pera yun. I-freeze nyo. Exactly. Yung mga binoto nyo, nandun pa rin. Kaya nadagdagan ng mga idinagdag nilang balota. Kaya Kasi nga, hindi naman 100% ng bumoto. That's the only way to determine. Kailangan mo na number of ballots na na-receive ng presintong yon, number of voters that cast their votes, and the number of votes na nabilang. O, doon mo makikita yung daya. Kasi di ba, Attorney Sal, hindi naman 100% yung turnout, Attorney Sal, so may mga remaining ballots talaga na hindi talaga na-feed sa machine kasi hindi naman lahat pumunta sa presinto para bumoto. No, correct. Kaya nga yung mga pre-shaded area, Possible. kung magagaling yung mandadaya, titingnan, ilang bang hindi nakaboto dyan? Ilang bang hindi nakaboto dyan? O, pag may 100 o 100 ng pre-shaded, ipasok natin para sabihin, hindi, bakit? Nandiyan naman Pero hindi rin Makikita mo pa rin, registered voters nga, pero hindi naman bumoto yan. Bakit sumobra yata yung bilang ng boto? Hindi ba yan ang meron ng panukalang dyan may hybrid na pwedeng manual, pwedeng machine, pero hindi nila tinuloy. Ewan ko bakit. Pero maganda yun, yung sa mga... Pero alam nyo, gaya na sinabi ko, ano pang uri yan? Manual, hybrid. Yung pandaraya nandyan. Kaya dapat itong mga pastoral council, dapat alam nila, tarangin ko ang pastoral council, alam niyo ba ang bilang ng number of ballots? Bilang ng ballots na print at distribute? Tingnan nyo kung yung bilang ay tumutugma doon sa mga bumoto at sa bilang. Pag nakita nyo, makikita nyo tayo. Ito ang OTP. Yun yung code na ibibigay sa'yo, Attorney Sal, para makapag-go through ka sa isang process sa online. Para yung code na yun ay specific lang sa'yo at hindi mapunta sa iba. Unique lang sa'yo. Attorney Sal, your last message bago tayo magpaalam? Well, ayun ang sinabi natin, tapos na ang halalan, so hindi ito dahilan para tumigil tayo sa ating mga pagpapayag ng ating mga damdamin. Kaya ito ng mga administrasyong Marcos, gaya ng sinabi ko sa aking pahayag, masyadong maliwanag ang tinig ng taong bayan. Nagdadagundong ang pagbagsak ng inyong mga kaalyado. Maniwala na kayo na ayaw ng tao ang ginagawa ninyo. Kaya magbago na kayo bago magkaroon tayo ng deja vu political upheaval at matanggal kayo sa kapangyarihan. Hindi pa naman uli may pagkakataon pa. Ibalik nyo si Presidente Duterte. Nakala lang tayo maglaban-laban sa 2028. Pero ibalik nyo muna kasi yun ang pagkakamali nyo. Yun ang naging dahilan ng unti-unti yung pagbagsak. Kaya sinabi natin sa ating payag, your days of political retribution are numbered. Bilang na natin, tick-tock, tick-tock, tick-tock.